Ayan, it's good to be in the house of the Lord. Amen. Parang walang lagay amen. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Ayan, sige. Purihin po ang Panginoon at naniniwala tayo na tayo ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito at napakaganda ng plano ng Panginoon sa lugar na ito. No? So, ito po yung ating address. Sige po, next. Ay, sorry, andito pala. Ayan. Ito ba? Tayo. Ayan. So, yan po yung ating new address ngayon, yung 107 Mayor J. Posadas Avenue, Posadas Village, Sukat, Barangay Sukat, Muntinlupa City. So, naniniwala po tayo na hindi aksidente na ang ATC ay nabili ng Rockwell. So, may bagong management na ang ATC. And hindi po tayo pumasok sa another contract na ibinibigay sa atin. Kaya po, as early as October or September ay alam na natin na tayo po ay aalis sa ATC. So, marami po kaming tiningnan ng mga lugar for almost 6 months and meron po tayo nabiling lupa. May bili tayong lupa doon sa malapit sa may FEU, doon sa may Pleasant Village, pero wala pa po tayong pera pampagawa ng building. Kaya kailangan nating manalangin para mag-provide ang Panginoon ng at least mga 40 to 50 million para mapagawa natin yung ating building in that location. So, meron bang imposible sa Panginoon? Parang nalula kayo nung sinabi ko yung halaga. Meron bang imposible sa Panginoon? Gaano ba kalaki ang 50 million sa Panginoon? Ang liit, no? So, yung 50 million napakaliit sa Panginoon kung ikukumpara sa Diyos. He owns everything at lahat ng bagay na meron tayo sa Kanya. So, yung bagay na pangangailangan natin, sabi na gano'n ng Diyos, sapat-sapat, no? Sa Kanyang mga anak. So, naniniwala ako na ang lugar na ibibigay sa atin ng Panginoon ay magiging legacy, no, ng ating simbahan. At ito po ay inaabangan na ng maraming mga kaluluwa. Kaya sit back and relax. God will provide at ang bawat isa sa atin ay gagamitin ng Panginoon. Kahit isang hollow block, no, palakpakan natin ng Panginoon para mabuo ang ating building, no. So, meron naman na po tayong building fund, siguro mga nasa mga 5% pa lang yung ating building fund. So, kailangan pa natin ng 95%. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, yan po yung ating alis. Tayo po tayong lahat. Ayan. Ayan. Basahin natin ang 1 John chapter 3 verse 18 sa Tagalog. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, basa! Mga anak, huwag tayong magmahal sa salita at dila lamang, kundi sa gawa at katotohanan. Ayan. So, yan po ay sinulat na Apostle Juan dyan na para sa simbahan. Kaya nga po ang address dyan, pag tinignan nyo, wala ba to? Pag tinignan natin yan, mga anak, no? So, ibig sabihin yan, mga miyembro ng simbahan. Hindi po yan unbeliever. Lahat po yan ay sinulat para sa mga believer, para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya, at para sa mga tao na tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ang kanyang buhay. Kaya nga ang address dyan, mga anak, no, huwag tayong magmahal. Pagka sinasabing salita, ang pagmagmamahal ay napakalalim, no? Kaya nga po ang sabi doon sabi na ganoon, love must be lived, not just spoken. Pwede mo sabihin, I love you, pero hindi naman talaga. Sa panahon natin ngayon, napakaingay. No? Pagka nag-post ka, either may magla-like sa'yo, or meron namang mag-heart-heart. No? No? Heart-heart. Pero, yung heart ba na yun? Yung heart ba na yun, ano bang nagagawa nun sa inyo? No? Ito pong klase ng pag-ibig na nasa mundo natin ngayon kasi napakaingay ng mundo because of the social media, no? Napakaingay ng mundo. Isa pang supporting verse, manatili po kayo nakatayo. Gusto ko pong basahin ulit natin yung supporting verse. Galatians chapter 5 verse 6. 1, 2, 3, basa. Ang mahalaga ay pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ayan. So, alam nyo,
May tanong ako sa inyo lahat. Sige po, makakaupo na po tayo. May tanong ako sa inyo lahat. Sagutin niyo ako ha. Gusto ko sumagot kayo. Paano mo ipapakita ang pag-ibig mo sa Diyos? Tahimik. Paano mo ipapakita ang pag-ibig mo sa Diyos? Ha? Obedience. Ano pa? Worship. Ano pa? Kabataan. Paano nyo ipapakita ang pag-ibig nyo sa Diyos? Ha? Pananalangin. Ha? Bible. Magbasa ng Bible. Ano pa? Dapat lahat tayo may opinion. Ano pa? Kuya Jory, paano mo papakita ang pag-ibig mo sa Diyos? Faith. Love one another. So, paano pinakita naman ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? Sa'yo. Paano pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa'yo? Sabi na gano'n ng Panginoon, and yet, when we were still sinners, Christ died for us. Christ died for you. Kaya nga, napakakilala ng Panginoon tayo. No, kahit sino sa atin, kilala ng Panginoon. Kasi alam nyo kung bakit tayo kilala ng Panginoon? Ang sabi ng Diyos, nasa sinapupunan ka pa lang, kilala ka na ng Diyos. Yung bilang ng buhok mo, alam ng Diyos. Kahit wala ka ng buhok, kahit konti na lang yung buhok mo, kahit marami kang buhok, natawa si... Hindi na mahihirapan ng Diyos na bilangin ang buhok niya. Kasi wala na, konti na lang. No? Pero alam ng Diyos, pati bilang ng buhok natin. Walang nalilingid sa Kanya. Alam niya yung simula mo, alam niya rin yung katapusan mo. Alam niya yung proseso ng buhay mo, alam niya yung pinagdadaanan mo, alam niya yung laman ng puso mo, at maging yung nasa isip mo, alam ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kilala ka ng Diyos. Kaya huwag ka nang magtago. Next question ko sa inyo, are you satisfied? Are you satisfied sa pag-ibig ng Diyos? Ayan, gusto ko marinig yan. Ulitin ko ha. Are you satisfied sa love ng Lord sa inyo? Ayun. Sapat na ba na sabihin ko na I love you, Lord, pero wala akong ginagawa? Kasi ang title ng pag-aaralan natin ngayon, introduction pa lang yan ha. Ayan, sabi na gano'n, no filter love, genuine love. No? Yan po yung title na yan ay dinidiscuss ngayon sa buong GIA Global Family. Lahat po ng pulpito ngayon ng GIA, isa lang po ang dinidiscuss. Isa lang po ang Bible verse na pinag-aaralan at binubulay-bulay. So karamihan ng mga tumatayo ay nagko-concentrate lang dito. Why? Kasi ang general theme ng ating simbahan ngayon sa buong isang taon is about strengthening relationships. Importante ba ang relationships? Yes. No? Bakit natin ginawa yung ganong klaseng topic? So ito po ay pinag-pray namin for almost a year. And then we come up with a specific topic per week. And then specific Bible verse and objective, and kung ano yung gusto naming ma-attain after na marinig natin ang salita ng Panginoon na ito. So, bakit meron tayong ganitong klase ng idea na sa lahat ng pulpito ng global family ng GIA, mapa-Qatar, mapa-Middle East, Canada, US, lahat ng region sa Pilipinas, ang dinidiscuss sa pulpito ngayon is about genuine love o no filter love. Pero meron po akong subtopic na ginawa, ano? Yan po ay love that shows up. Sabi mo nga sa katabi mo, love that shows up. Yung pag-ibig na pinapakita, hindi lang sinasabi. Kasi pwede kang magsabi ng I love you, pero wala ka namang ginagawa. Pwede kang mag-heart ng mag-heart. Ayan. Pwede kang mag-heart ng mag-heart. Pwede kang magsabi ng like. I'll pray for you, pero hindi mo naman pinapanalangin. Ang daming namamatayan, nakikita ko sa mga posts, condolences, o kaya our deepest sympathy and prayers for the family. No? Madaling isulat, madaling sabihin na heart, like, pero ang tanong ko,
Yun ba yung klase ng pag-ibig na gusto ng Panginoon? Ganun ba yung klase ng pag-ibig na dapat ginagawa natin? Pa-like-like lang, pa-heart-heart lang, pa-pray-pray lang na ano ba tawag dito? Emoji, no? Ganun ba yung klase ng pag-ibig na gusto ng Panginoon? Of course, kung tatanungin natin ng Panginoon, hindi. Alam niyo kung bakit sinabi kong hindi? Kasi kung sinabi lang ng Panginoon na, anak, mahal kita, Matel, mahal kita. Pero kung hindi siya bababa sa langit, para gawin yung dapat niyan gawin, para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, baliwala lahat ng ating pagtitipon. Kung sasabihin lang ng Diyos. Pero iba yung ginawa ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Ipinakita niya yung pagmamahal niya sa atin. When we were still sinners, sabi niya, Christ died for us. Namatay siya para sa iyo, namatay siya para sa akin, namatay siya para sa atin. Na kahit ikaw, pasaway ka, ang dami mong ginagawang sablay, minahal ka pa rin ng Diyos. Walang kondisyon. Ang kailangan lang manampalataya tayo. Kaya nga, by grace. Grasya ng Panginoon. Hindi ka naligtas dahil mabait ka, dahil magaling ka, dahil ang dami mong talento, dahil special ka. Hindi. Niligtas ka ng Panginoon kasi yung grasya ng Panginoon sapat-sapat sa atin. Sabi mo sa Panginoon, ikaw ay ligtas na. Parang hindi kayo kumbinsido. Ikaw ay ligtas ka. Niligtas ka na ng Panginoon sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Pagka sinabing kunyari, nakukonbinsi na talaga kayo, magsabi naman kayo ng Amen. Oh, ayan, praise God. Yan ang gusto kong mga audience, yung mga ganyan. Ayan, praise God. So, alam niyo, madali ba akong magsabi ng I care pero hirap magpakita? Yung anak ko kagabi, papacheck lang namin sa ospital, si Eunice. Papacheck lang namin dahil may mga konting rashes. Aba, hindi na kami pinauwi. Inadmit na, no? So, bumaba kasi yung kanyang dugo. So, tapos yung mga symptoms nung kanyang yung kanyang hormonal imbalance ay bumagsak, no? So, inadmit siya ngayon. So, ngayong oras na to ay sinasalinas siya ng dugo. So, hindi natin alam kung ano yung mga bagay na nangyayari sa atin. No? Pero, siguro madaling sabihin na I care, no? Pag-pray ko, pastor. Ang dami ko na naririnig na gano'n lagi, no? Pero ang tanong, talaga bang nagpe-pray kayo? Kapag sinabi niyong pag-pray ko, pastor, talagang pinapakita niyo ba? Paano kaya natin may papakita? Kapag may kailangan ang kapatid, nandiyan ba talaga ako? Nandiyan ka ba talaga? Hello? Hello? Kapag nangangailangan ng isang kapatid, andiyan ka ba talaga para tumulong? Or, andiyan ka lang para, kapatid, kaya mo yan. Pero wala. Hindi nararamdaman. Naririnig, pero hindi nararamdaman. Hindi yung ganyang klase ng pag-ibig ang tunay na pag-ibig. Hindi ganyan yung pinakita ng Panginoon na pag-ibig. Hindi yung klase ng pag-ibig sa salita ang ipinapakita ng Diyos sa atin. At ganun din tayo. Ganun din tayo. Dapat, yung klase ng pag-ibig natin nararamdaman. Kaya nga, love must be lived, not just spoken. Kahit magsalita ka na mahal kita, pero iba naman yung ginagawa mo, mahirap po yun. Mahirap po yun. Mahirap ba yun? Ayan, sige po. Alam niyo, isang bagay na nakikita ko po sa panahon natin ngayon. Maraming love na maingay, pero kukunti lang ang love na present. Ulitin ko Maraming love na maingay, pero kukunti lang yung love na present. Kapag talaga kailangan, nasaan ka kaya?
Madali kasing magsabi ng mag-ingat ka. Pero mahirap mag-stay. Madali pong mag-promise pero mahirap mag-follow up. Kasi karamihan ng mga promise hindi natutupad. Sa mag-asawa, no? Nag-promise ka. Ano ba? Paano ba yung mga sabihin yun? Nung ako po ay nanliligaw sa aking kay Pastora, sabi ko sa kanya, Em ang tawag sa kanya eh. Sabi ko, Em, sana ang mundo ko makita mo. Medyo ang corny, no? Ang corny, no? Pero yun yung sinabi ko sa kanya nung sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, bakit? Ano ba yung mundo mo? Ang mundo ko kumukuti-kutitap. medyo corny, no? Kasi nung time namin yung ganun eh, no? Pero ganun ako ganun ako nagsabi sa kanya. At nung sinabi ko ganun sa kanya, alam nyo, hindi ko na siya iniwanan. Binakuran ko na. Sabi ko, ako na maghahatid sa'yo, sister. Ako na maghahatid sa'yo. Bakit? Wala ba akong paa? Sabi sa bakit wala ba akong paa? Hindi, baka kasi may mga alam mo na, hindi natin alam ang panahon natin ngayon. Noong una, ayaw. Pero bandang huli, pumayag na rin. Kaya lang, balagoong ako. Kasi unang-una, wala naman ako sasakyan. Saan kami nagsisimba? Sa headquarters, sa GIA. Saan ko siya hinahatid? Either sa Las Piñas, may time na, or sa Bulacan. Tapos wala naman kami sasakyan, nagko-commute lang kami, ilang sakay kami noon. Pero, sinatsaga ko siyang ihatid. Lalo na pagkagabi na. Bakit? Umuwi nga ako, madaling araw na eh. Pag hinatid ko siya sa Bulacan, ihahatid ko siya ng kunyari, matatapos yung fellowship ng 9:30 to 10. 10 kami aalis. Makakarating kami sa Bulacan ng mga alas 12 mahigit, 12:30 a.m. Nakakauwi ako sa bahay namin, 2 a.m. Kasi mula Bulacan, sasakay ako ng jeep ng MacArthur Highway papuntang Malabon. 2 araw pag hinatid ko siya. Kasi nakakarating ako, kinabukasan na eh. Pero alam nyo, nakita ko, ganun pala tayo dapat nagmamahal, pinapakita natin. Hindi lang puro salita. Dapat pinapakita natin. Kaya kayo mga estudyante, wala pa kayong karapatan, okay? Wala pa kayong karapatan. Ang may mga karapatan lang, yung mga young professional natin, yung mga nagtatrabaho na rin. Taas nga ang kamay ng mga nagtatrabaho na. Taas nga yung kamay. Huwag kayong mahiya. Ayun o. Ayun yung mga available. Yan, katulad si Eric, available yan. Si Jolans, available yan. Ano pa ba? Si Jory, available yan. Oh. Alam nyo, ganito yung klase ng pag-ibig na sinasabi natin, no? Pag-ibig na hindi lang sa salita, sa gawa, no? Madali kasing mag-promise eh. Madaling magsabi ng I love you. Pero karamihan na nagsasabi ng I love you minsan, alam nyo, hindi sila available. Hindi sila available. Ang love ko ba ay consistent kahit walang nakakakita? Ganun bang klase ng pag-ibig meron ka? Na kahit walang nakakakita, you still love that person. Or kapag ka meron na iba, nag-iiba na din tayo. Ito yung klase ng pag-ibig na ipinakita sa atin ng Panginoon. Consistent siya. Sometimes, pumapalya ka. Sometimes, unfaithful ka. Sometimes, hindi mo siya naiisip, hindi mo nga siya kinakausap. Hindi ka nananalangin, hindi mo nga binabasa yung love letter niya.
Pero, God is very consistent sa kanyang pag-ibig. Kahit minsan pasaway ka, binibigyan ka pa rin niya ng free na hangin. Kahit minsan pasaway ka, meron pa rin provision ng Panginoon sa'yo. Kahit minsan sumasablay ka, hindi mo siya kinakausap, pero nangungusap pa rin ang Diyos sa'yo. Ganong klase ang consistency ng Panginoon. Pero, yun po yung pag-ibig ng Diyos. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, how to strengthen our relationship with each other. Alam nyo, isang problema ng simbahan ngayon, karamihan, kaya nagkakaroon ng maraming gulo, is relationship. Is about relationship. Hindi nagustuhan yung ganitong prinsipyo, hindi nagustuhan yung ganitong salita, hindi nagustuhan yung ganitong attitude, hindi nagustuhan yung ganitong kultura, hindi nagustuhan yung ganitong pananalita. Maraming tao ang bumabagsak pagdating sa relationship. Kahit leader na. Kahit leader na. So mag-iingat tayo. Kasi, our God is very consistent. Kahapon nga sa Global Leaders Meeting, nakakatuwa yung gesture ng mga leaders natin, lalo na yung Board of Elders. Shinare ni Ate Lorna rito, may isang napakataas na leader na umalis sa GIA for 20 years, nag-serve siya sa GIA, and then all of a sudden, nagkaroon siya ng puso na parang nagkaroon siya ng konting tampo sa simbahan na lumaki ng lumaki hanggang siya ay umalis. Pero isang araw, ibinalik siya ng Panginoon. At nagkaroon ng kapatawaran, nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng forgiveness. And true enough, ang ating Panginoon, He is consistent, no? And winelcome siya ng ating simbahan. And I believe na kapag ang isang bawat isa sa atin dito, na maayos ang relasyon. Kahit anong gusot, no? Halimbawa, magsigawan man tayo dito, pero after ng sigawan na yan, dapat assure tayo na mahal natin ang bawat isa. Matatapos yung meeting na yung pinag-usapan lang natin. And after that, love ulit natin ang bawat isa. Pero mahirap yon. Mahirap yon. Lalo na kung patuloy kang sinasaktan ng tao na yon. Ang hirap mahalin yung tao na patuloy kang sinasaktan. Pero ganun yung klase ng pag-ibig ng nais ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Siguro marami mag-asawa, kung bibilangin natin yung number ng away, sino ba rito yung mag-asawang hindi nag-aaway? Meron ba? Meron ba? Yung mga mag-asawa, meron ba? Meron bang mag-asawa rito hindi nag-aaway? Lahat nag-aaway. Pero bakit tayo nananatili? Bakit tayo nananatili? Nananatili tayo kasi yung pag-ibig ng Diyos nasa atin. Mahirap mahalin yung taong, madaling mahalin yung kaibig-ibig. Pero yung taong hindi kaibig-ibig, ang hirap mahalin. Ang tunay na pag-ibig ay napapatunayan sa gawa, hindi sa intensyon. Amin po ba? Napapatunayan sa gawa, hindi sa intensyon. Ang tunay na pananampalataya ay gumagalaw sa pag-ibig. Kaya nga po, ang point number 1, hindi lang salita ang tunay na pag-ibig. Hindi puro salita. Kaya kayong mga kabataan, pagka dumating kayo sa time na nakatapos na kayo at manliligaw na kayo, kayong mga kababaihan at liligawan na kayo, tingnan nyo yung mga nanliligaw sa inyo, baka puro salita lang yan. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka puro bibig yan. Ang tunay na salita, hindi lang salita, ang tunay na pag-ibig. No? So, ang pag-ibig na nagpapakita ay hindi puro salita. Madaling masabi ng, nandito lang ako, I pray for you, next time tutulungan kita, madali lang yan. Pero anong ginawa mo after mo sinabi? Kunyari, may problema yung kapatid. Anong ginawa mo?
sa problema niya. Nakinig ka lang, pero kung may kapasidad ka naman, tumulong ka. Hello? Hello? Maraming tao ang may problema. Maraming tao ang dumadaan sa lahat ng klase ng problema, financially, no, mga due dates, and even mga negosyante. I talk to a lot of businessmen, lalong-lalo na sa Rotary and sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, where I was a member. Pag kinausap mo itong mga negosyanteng to, mas malalaki ang problema nito sa atin. As if talaga, may mga suicidal attempt nga eh. Because hindi nila kaya eh. I met a very Kristiyano to Nakamit ako ng isang Kristiyano na napaka-strong ng kanyang personality. Pero dumating yung point na nagkaloko-loko yung kanyang negosyo. Malaki yung negosyo niya. Twice siyang nag-attempt magpakamatay. I was in China. Tumawag siya sa akin, umiiyak. Sabi niya, Mer, nasan ka? Sabi ko, naku Brad, nasa China ako. Bakit? Anong problema? Sinabi niya lahat ng problema. Tapos maya-maya, nasan ka ngayon? Nandito, nasa taas ako ng parang gusto ko nang tumalon. Hindi mo? So wala akong magawa, nasa China ako. Sabi ko, Brad, yan ang wag mong gagawin. Sabi ko, pagka ginawa mo yan, sabi ko, unang-una akong magagalit sa'yo. Wag mong gagawin yan, tumalon ka. Sabi niya, parang hopeless na ako, ganito, ganyan. Tapos, nung dumating ako sa Maynila, after my trip sa China, nakausap ko yung ate niya, sabi niya, Pastor, nasa hospital si ganito, ganyan. Ano nangyari? Ibinangga niya yung sasakyan. Naka-aksidente. Intentionally. Bakit? Ganito, ganyan, sabi niya. So, of course, tumawag ako and then nakausap ko tong negosyante na ito. So, sabi ko, bilib na bilib ako sa'yo. Ang dami mong negosyo, ang laki ng ganito, pero ano nangyari? So, minsan, akala natin, porket maraming pera, walang problema. Yung pala, mas marami pa ang problema. So, anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Lahat tayo may problema. Minsan, kailangan natin kausapin yung tao, tulungan yung tao. And eventually, nagkita kami ng tao, I pray for him, and then face to face, and then I encourage him, na parang nag-Bible study ako sa kanya ulit, and unti-unti nakarecover yung tao. And sabi niya, purihin ng Panginoon, meron akong mga kaibigan na katulad mo. Na talaga nagulat ako eh. Pero purihin ng Diyos na ginagamit tayo ng Panginoon sa mga taong ganito. At kayo rin, no? Naniniwala ako na ang bawat sa atin, kapag in-involve natin yung sarili natin sa tao, in-involve natin, magiging blessing tayo sa kanila. Hindi lang tayo puro salita na, I'll pray for you. Pero wala ka naman talagang oras sa Kanya. Parang sa Diyos. Mahal kita, Lord. Pero wala ka namang ginagawa. Paano mo pinapakita ang pag-ibig mo sa Diyos? Paano? Anong oras ang binibigay mo sa Kanya? You have 24 hours. 8 hours natutulog ka. 8 hours to 10 hours nagtatrabaho ka. 4 hours para sa sarili mo. Supposed to be, dapat 10% ng oras mo, binibigay mo kay Lord. Kasi lahat ng meron tayo, dapat binibigay natin sa Kanya eh. Kasi lahat naman yan, galing sa Kanya. Pati oras natin. Pero minsan, huli natin naiisip ang Panginoon kapag may problema tayo. Kagabi, habang nakaupo si Eunice, nakahiga sa bed, nilagyan na siya ng swelo
tapos nilagyan ng mga antibiotics, sa may dalawang nakaano sa kanya, umalis yung mami niya kumuha ng damit, mga alas 12 na ng madaling araw kanina. So dalawa kami naiwan dun sa emergency, kinakausap ko siya, sabi ko sa kanya, Eunice, do you believe na ang Lord magpapagaling? Na kahit yung hemoglobin mo ay ganyang kababa, pwedeng mag-normalize yan? Sabi niya, oo naman, so mananalangin tayo. Sabi ko, mananalangin tayo na kumilos ang Panginoon sa iyong katawan, no? And pagka pray namin, tapos namin mag-pray, sabi ko, anong nararamdaman mo? Tinignan ko yung ganito niya, ang dami pa ring rashes, no? Pero sabi ko, kay kumilos ang Diyos, hindi. Mawawala na ba ako ng pag-ibig sa Diyos? Kung pagalingin siya kahagabi o hindi, do you think magbabago yung pananaw ko sa Diyos na siya ay nagpapagaling? Sabi ko sa kanya, pagalingin ka at hindi, we will continue to praise God, sabi ko. We will continue to praise God. Yun ang sabi ko sa kanya. Kaya kagabi sabi ko sa kanya, handa mo yung katawan mo. Kasi iniisip ko na kung magdo-donate ako ng dugo kagabi sa kanya. Kaya lang sabi ko, tinatanong ko yung doktor kung meron ba silang bag na available para maisalin today. Sabi nila, meron po kaming makikita naman ho, maghahanap lang ho kami. So, sigurado ho, mamaya baka bukas meron na. So, yun nga, tumawag, sabi nga na, meron na raw, sinasalina na sa yun. So, I really praise the Lord na kapag ka nagmahal tayo, huwag tayong magmahal ng salita lang, no? Magbigay tayo ng oras, magbigay tayo ng resources, magbigay tayo ng effort. Ipakita talaga nating mahal natin siya. Amen po ba? Ayan, sige. Ang pag-ibig na totoo, hindi performative. May pag-ibig na ba na performative? Performative love, ang tawag dyan ay ginagawa lang kapag may audience. Meron bang ganong klaseng pag-ibig na nakita niyo sa tao? Na kapag may audience, kasi dami nakakakita eh. No? Ang tawag doon, performative love. Mabait kapag may nakatingin, masipag kapag may pumupuri, spiritual kapag may platform, pero ang tanong, kapag walang nakakakita, pareho pa rin ba? Pareho pa rin ba? Parang sa church, kunyari, active na active ka sa church, pero sa bahay, irritable naman yung magulang mo. No? Kasi sa church, pinapalakpakan ka. Sa church, ang dami nakakakita sa'yo, pero pagdating sa bahay, ang tanong ko sa inyo lahat, pareho ba ang ugali mo sa simbahan at sa bahay? O may magic yung ating pintuan dito? Minsan, kahit yung mag-asawa, no? Hindi magkasundo, nasa sasakyan. Pero pag pumasok dito sa church, nakangiti na. Plastic. No? Minsan may ganun eh. No? Hindi magkasundo, magkapatid, no? Pero pagdating dito, makita mo, oh. Brother. Tanong lang po. Next. Asan ba yun? Ayan. Sorry. Ayan. Ang pag-ibig na totoo, hindi conditional. Tutulong ako kung deserve mo. Magmamahal ako kung convenient ako. Okay? Pero ang pag-ibig ni Jesus, minahal tayo kahit makulit tayo. Minahal tayo, tinulungan tayo, kahit tayo'y makasalanan pa. Walang kondisyon. Kaya ako mahal yung tao na yan kasi napapakinabangan ko.
Kaya ako mahal yung tao na yan kasi marami akong ganito, ganyan. Pero kung wala ka nang makukuha, mahal mo pa rin ba ang tao? Mahal mo pa rin ba? Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8. Ayan. 1, 2, 3, basa. Nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Nakakatuwa na ang Panginoon ay pinakita niya yung example sa atin. And lahat tayo, dapat, ang iniisip natin, paano kaya ako magiging Christ-like? Nung ako po ay tinawag magpastor ng Panginoon, unang-una kinausap ko yung mga anak ko at saka yung pamilya ko. Sabi ko, hindi na tayo mabiyahe ng madalas, kontrolado na. Hindi na tayo magkakaroon ng mga pagkakataon sa mga happenings, no? Kasi naka-tie up tayo sa mga schedule ko sa church. Hindi na mapapadalas yung ating bonding. So, marami kaming give up. Ako, marami akong give up, no? When I say yes to God. But that is the cost. Yun yung cost ng pag-ibig sa Diyos. Meron ka talagang babayaran. I still remember, nag-e-echo sa akin yung teaching ni Nanay Lem nung sinabi niya sa akin na huwag ka nang mag-abroad, magnegosyo ka na lang. Wala akong kaalam-alam sa negosyo eh. Hindi nga ako nagne-negosyo nun. Pero very, very clear yung sinabi ng Lord sa kanya. Huwag ka nang umalis. Huwag ka nang mag-stay doon. Magnegosyo na lang kayo dito. Alam niyo ang ginawa ko? Pikit mata, sinunod ko yung pastor ko. Kasi she is my pastor. Kahit hindi ko alam yung mangyayari sa mga susunod, sumunod ako. Of course, nanalangin ako. Merong kapayapaan sa puso ko nung hindi ko tinanggap yung contract sa labas. May kapayapaan yung puso ko. And I know na God will bless me. And true enough, no, may mga konting pagsubok, pero alam nyo, lagi ko na sinishare to, no? Yung business, binless. 2011, 2013, 2014, 15, 16, 17, bago mag-pandemic, boom yan. As in, talaga hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung kinikita ko sa dami. Ako na mo problema. Bili ako ng lupa. Bili ako ng 2 sasakyan. Bili ako 3 sasakyan. As in, talagang napakarami kong cash. Sabi ko, Lord, ano gagawin ko dito? How can I manage this? Imagine isang PO, $2 million. 2.7 million. Saan mo ilalagay yung ano mo, no? What I'm saying is this. Kung hindi ako sumunod sa Panginoon, nasan kaya kami? Baka nasa San Diego ako sa US. No? Maaring maganda ang buhay namin, pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Nakuha nyo? Maganda ang buhay namin siguro doon dahil maganda yung contract, pero baka hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kabataan, nakuha nyo ba? Amen ba? Ang pag-ibig, kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, bababayan sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin.
Kasi ang Diyos, pinapatunayan niya, hindi lang sa salita, ang kanyang pag-ibig sa atin kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Anong kailangan niya? Kailangan niya, sumunod tayo. Marami ang tinawag ng Panginoon, pero konti lang ang nagre-respond. Every sermon, tinatawag ka ng Panginoon. Dapat ang salita ng Diyos, transformative. Binabago tayo. Paglabas natin dapat sa simbahang yan, may nabago sa atin. Kung walang nabago sa'yo, paglabas mo rito, taga-Sambales ka. Samba ales. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung taga-Sambales. Kasi ang pag-ibig ay may pananampalatayang may gawa. Hallelujah! Alam nyo kung minsan madali tayong sumuko. Ang pag-ibig ay nagpapakita pag-ibig na nagpapakita ay pananampalatayang may gawa. Galatians chapter 5 verse 6, love is faith wearing work clothes. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang hindi pagtutuli, kundi ang pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Mapa Gentiles, non-Gentiles, dapat ang pananampalataya natin gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Lahat ng bagay ginagawa natin na may kasamang pag-ibig. When I say yes to God, of course hindi yun walang pag-ibig, no? When I say yes to God, sabi ko, inilusong ko na yung paa ko, ilulusong ko na yung buong katawan ko. Galing po kay Nanay Lem yan. No? Kung nanampalataya ka na rin lang, isinawsaw mo na yung paa mo, isawsaw mo na yung buong katawan mo. Huwag yung paa lang. Kasi kung isasawsaw mo na yung paa mo, para lang ang feeling mo, ligtas ka. Okay na yan kasi ligtas na ako eh. Tama na yan. Ligtas na ako eh. Yun yung pag-ibig na walang gawa. Ligtas na ako eh. Okay na. How do you know na ligtas ka? How? Hindi lahat ng pananampalataya pare-pareho. May pananampalatayang puro salita lang at may pananampalataya na puro feelings lang. Ang tunay na pananampalataya, kumikilos sa pag-ibig. Kaya mo ginagawa yan. Kaya ka tumutugtog dyan kasi mahal mo ang Diyos. Kaya sila inaabot ng pagtugtog dyan, pagpapractice dyan, kasi dapat mahal nyo ang Diyos. Kung hindi nyo mahal ang Diyos, huwag na kayong tumugtog. Huwag na kayong kumanta kung hindi nyo mahal ang Diyos. Pero praise the Lord sa ating worship team today. Palakpakan natin ang ating worship team. I really felt the presence of God. No, nandun ako sa gilid. I really felt the presence of God. Tapos nasundan pa ng kumanta rito. Talagang damang-damang yung presensya ng Panginoon, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. I really felt the presence of God, no? Medyo napaganon ako ng mata ko kasi parang nadadala ako ng iyakan eh. Ginanyan ko yung mata ko, pinigilan ko kasi babagsak na yung luha ko eh. No? Pero ito yung klase ng pag-ibig na pagod ka na, busy ka na, pero pinili mong magpakita rito. Hallelujah! Ang tanong ko sa inyo ngayon, let us, real talk.
Real talk lang. Anong klaseng pananampalataya ang meron ka? Anong klaseng pananampalataya meron ka? Nakikita ba ang pag-ibig sa'yo? Anong klaseng pananampalataya meron ka? Ikaw lang makakasagot niyan. Of course, makikita natin ang pananampalataya. Yan. Saan dapat magpakita ang love? Sa tahanan, number 1. Tingnan mo yung katabi mo kasi minsan kasama mo sa tahanan yan. Sabi mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. Huwag kayong sige, sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Pag sinasabihan ba kayo ng I love you with the love of the Lord, assured ba kayo talagang mahal ako nitong tao na to? Ha? Mahal ba talaga kaya ako ng tao na to na sinabihan ako, I love you with the love of the Lord? Mahal kaya niya talaga ako? Paano kung sabihin kong, pautang naman oh? Kailan ka huling nagpakita ng pasensya sa bahay? Sa iglesia. Kailan mo pinapakita ang pagmamahal mo? Alam nyo sa kahapon, it's very, very strong na in-emphasize kahapon, yung pamilya, global family, no? Very, very strong sa iglesia. Nagkaroon ng kapatawaran, no? Nagkaroon ng assurance na whatever you do or will do will not make me stop loving you. I may not agree with all your actions or ideas, but I will love you as a person and do all I can do to support you in God's affirming love. Babagalan ko. Whatever you do or will do will not make me stop loving you. I may not agree with all your actions or ideas, but I will love you as a person and do all I can do to support you in God's affirming love. That is a covenant of affirmation. That is my covenant to you. Ulitin ko That is a covenant of affirmation. And that is my covenant to you, to you, to you, to you. Brothers or sisters, whatever you do or will do, I will not stop loving you. I may not agree with all your actions or ideas, but I will still love you as a person and do all I can do to support you in God's affirming love. Sa community, no? Sorry. Last na lang. Ayaw Nawala. Namatay. Sa community, no? Of course, meron tayong mga community na ginagawa, no? And conclusion, sige, nawala yung aking nawala yung aking monitor dito. But anyway, sige, in conclusion, mga kapatid, John chapter 13 verse 35. Kung kayo'y may pagmamahal kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sabi niyo, ang love ay hindi nararamdaman lang. Next. Ang love ay pinapakita. Okay? Madaling tandaan, di ba? Ang tunay na iglesia ay nakikilala sa pag-ibig sa John chapter 13 verse 35. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko.